Siksik muli sa aktibidad ang nakaraang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagpirma sa Magna Carta of Filipino Seafarers bilang batas. Layon nito na maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga seafarer kasabay ang pagbibigay sa kanila ng oportunidad sa maritime industry, partikular na sa edukasyon, training at iba pa. Giit ng Pangulo na long overdue na ang batas na ito na paraan ng pamahalaan sa pagkilala sa mga sakripisyo ng mga seafarer. Martes, pinangunahan ng Pangulo ang sectoral meeting kung saan natalakay ang mga estratehiya sa food and non-food inflation. Dito iginiit ng Pangulo ang kanyang pagiging kumpiyansa na mas mararamdaman pa ng mga Pilipino ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Natalakay din ang pagtutok sa presyo ng karne ng baboy sa pamamagitan ng pag-roll out ng ASF vaccine, gayon din ang supply ng asukal. Miyerkules nanguna ang Pangulo sa ika-6 na Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC kung saan iginiit niya ang kahalagahan ng pagpasa ng Waste to Energy Bill, gayon din ang pagkakaroon ng Department of Water Resources. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga bagong ambassadors designate sa Pilipinas, kabilang na ang foreign ambassador mula Ireland, Finland at European Union. Dito binigyang diin ng punong ehekutibo na mas marami pang diplomatic activities at partnership ang maaaring mapalawak sa mga kaalyadong bansa. Kinilala naman ng Pangulo ang naging papel ni outgoing Ambassador of Palestine to the Philippines na si Saleh Assad Saleh Muhammad sa mas matibay pang ugnayan ng Pilipinas at Palestine. Huwebes, inanunsyo ng Pangulo ang senatorial slate ng administrasyon para sa 2025 midterm elections. Mula ang Magic 12 sa 5 political party pero iginiit ng Pangulo na pagbubuklo rin ng mga ito na pabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Formal na ring naisabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act matapos pirmahan ng Pangulo. Layo ng batas na mapagtibay pa ang agricultural sector ng bansa sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga illegal activities na nakaaapekto sa food supply, gayon din sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Giit ng Pangulo, sa pamamagitan din ng batas, mas nailarawan ang krimen kaugnay ng agricultural economic sabotage, kabilang na ang smuggling, hoarding at profiteering. Binigyang diin naman ng Pangulo na patuloy na hahabulin ng pamahalaan ang mga nasa likod ng cartel operation sa bansa. Hinimok naman ng Pangulo ang mga kinaukulan na patuloy na trabahuhin ang mga nakabinbing mga batas para mas mapabuti pa ang konstitusyon ng bansa. Sinabi yan ng Presidente sa ika-63 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Constitution Association Incorporated o PhilConsa. Ipinunto dito ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng rule of law, kung saan natatamasa ng bawat Pilipino ang kanilang kalayaan, karapatan at dignidad. Kasabay ang pagtiyak na tututok ang pamahalaan sa hamon kaugnay ng soberanya ng bansa, pati na ang pagprotekta sa integridad ng teritoryo nito. Biyernes, pinangunahan naman ng Pangulo ang inaugurasyon ng Panguil Bay Bridge sa Mindanao. May haba itong 3.1 kilometers na nagkukonekta sa Tangub City sa Misamis Occidental at Tubod Town sa Lanao del Norte at nagkakahalaga ng 7.8 billion pesos. Ayon sa Pangulo, malaki ang papel ng naturang infrastruktura sa pagpapabuti ng connectivity sa lugar, gayon din sa pagpapalakas ng ekonomiya at turismo sa Northern Mindanao. Dahil sa naturang tulay, maibababa na sa 7 minuto mula sa dating mahigit 2 oras na biyahe mula Tangub patungo sa Tubod. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang pagdedeklara ng probinsya ng Misamis Occidental bilang insurgency-free province. Nag-abot din ng financial assistance ang Pangulo sa 10 former rebels sa ilalim ng Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana Program. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.